Matapos ang 55 araw na pagkakakulong sa loob ng Kamara, pinauwi na ang 6 na local provincial officers ng Ilocos na tinaguriang Ilocos 6. Ito'y matapos na sagutin nito ang mga tanong na may kinalaman umano sa maanumalyang paggamit nito ng Tobacco Excise Tax Fund sa pagbili ng 115 mini trucks noong 2011 at 2012. I move that the contempt order issued to them by the committee be lifted and that they be released immediately. Nagkaharap din sina Ilocos Norte Governor Amy Marcos at Ilocos Norte 1st District Representative Rudy Farinas sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Dito hiningi ni Farinas ang paliwanag ni Marcos sa umano'y walang prosesong pagbili nito ng mga mini truck noong 2011 at 2012 na nakakahalaga ng mahigit 66 na milyong piso. Alam na kaagad ni Governor kung magkano presyo ng bawat isa, even without knowing the specifications. Kasi nga, wala naman po specifications ito. Hindi yung sinabing brand new. And then the following day, ma'am, after you issue the purchase request, nandun na yung cash. Yung tungkol sa detalye na may brand name at kulang sa detalye and so on, ang pagkaalam ko, reorder kasi ito. Kabisado na nila kung ano yung gusto nila, alam nila yung presyo and so on. At ang balak, magdi-direct contracting talaga. Dahil nakabili na ng 40, bibili ulit ng 70. Sa gitna ng pagdinig, pinawi ng gobernadora ang kanyang mga naunang pahayag na sinuhulan umano ng Liberal Party congressman ang mga miyembro ng komite para madiin siya sa investigasyon. The last time, ma'am, I asked you, because I will move to cite you in contempt, ma'am, if you do not reveal the person. Medyo mabigat po yung akusasyon sa amin. For that, I apologize and withdraw the statement. It was my mere suspicion, and given that the source is uncertain, I withdraw the accusation to the integrity and the honor of the House that 100 million circulated. Muling ipagpapatuloy ng Kamara ang pagdinig sa August 9. Samantala, pinasasagot na ng Korte Suprema si Congressman Rudy Farinas sa omnibus petition ni Governor Amy Marcos at ng tinaguriang Ilocos 6. 10 araw ang ibinigay sa kongresista at sa House Committee upang magsumite ng kanilang comment. Bukod sa pagpapalaya sa Ilocos 6, hiniling din sa petisyon na ipatigil na ang pagdinig sa Kamara sa sinasabing anomalya sa paggamit ng pondo ng lalawigan mula sa Tobacco Excise Tax. Hiniling din ni Governor Marcos na bigyan siya ng proteksyon laban sa mga pagbabanta umano ni Farinas. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives.